Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive listeners. Ako nga po pala si Sofia. Ang mga pangyayaring akin pong babanggitin ay ang mga para sa akin ay nakakahilakbot na mga kaganapang hanggang sa kasalukuyan ay akin pong kinatatakutan. Umpisan po natin nung ako ay bata pa lamang. Nakakakita na po talaga ako. Ito yung mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na tao. Hindi ko rin po ma-explain, Sir Red, pero kahit sa ganoong murang isipan ko, alam kong hindi tao ang mga nakikita ko. Madalas kesa sa hindi, inaamin ko sa aking mga magulang ang mga nakikita ko. Sinasabi ko rin sa mga malalapit kong kaibigan ang mga hindi ko maipaliwanag na mga nilalang na nakikita ko. Pero sila naninindigang hindi nila ito nakikita o nararamdaman man lang. Kaya dahil doon, Sir Red, ako ay nabubuli. Dahil sa aking third eye, ako ay tinatawag na baliw. Minsan nga daw kasi napapansin nila na lagi akong may kinakausap kahit wala naman daw tao. Hanggang sa nakarating na nga sa mga magulang ko at maging sila ay nakapansin, kaya tinatanong na nila ako kung sino yung lagi kong kinakausap sa kwarto nung ako ay 10 taong gulang pa lamang noon. At ngayong 16 years old na po ako. Nasasabi at malaya ko na pong nasasagot ang tanong nila. At ang sabi ko'y kaibigan ko ito. Pero nagtataka naman sila sa kung sinong kaibigan ang tinutukoy ko dahil wala naman daw akong kaibigan na pinapapasok sa bahay at wala naman daw akong kinakausap sa school. Natatandaan ko rin, Sir Red, nung ako ay 13 anyos. Mas lalo ko po talagang pinanindigan. Mas lalo ko po talagang pinaniniwalaan na ang aking third eye ay napaka-aktibo. Hindi ko na lamang po masyadong pinapansin. Alam ko na meron po talagang mga kaluluwa na nagpapadaan-daan lamang sa kung saan ako naroroon, pero nagagawa ko na po itong iwasan. Hanggang sa naisip ko na naman nung ako ay grade 6, Sir Red. Kakauwi ko lamang noon galing eskwelahan at saktong wala pong tao sa bahay. Kaya dumiretso na ako agad sa kwarto, nagbihis at natulog. Nagising po ako dahil may narinig ako na pumasok sa kwarto pero hindi na lamang po ako tumayo kasi ang alam ko ay si mama yun. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto at muli ay nagising na naman ako at napansin ko ang bintana ko at madilim na pala sa labas. Dahil doon ay bumangon na ako at lumabas sa kwarto. Umupo sa sala at agad ay nanood ng TV. Malaki po kasi yung bahay namin na iyon, Sir Red. At madilim talaga ang karamihan sa mga sulok nito lalo kapag hindi mo inuon yung ilaw sa sala. Pero hindi naman talaga ako mahilig mag-on ng ilaw kung tutuusin kaya hinayaan ko lang talaga na may kadiliman ang bawat sulok ng bahay naming iyon. Yung bandang kusina nga hindi ko na rin po switch on yung ilaw at maging doon sa CR, pati sa taas ng bahay namin kung saan naroroon yung kwarto ni na mama at papa. Ang nagliliwanag lamang noon, Sir Red, ay sa bandang sala kung saan ako nakaupo dahil sa telebisyon na akin pong inon. Busy nga akong nanonood noon at naaalala ko pa na ang pinapanood ko ay ang Diary ng Pangit. Kilig na kilig nga ako noon, Sir Red. Pero nawala po ang kilig kong iyon nang biglang mag-brown out. Ang pakiwari ko nga noon, Sir Red, ay mag-aalas 7 na yon ng gabi. Kaya hinintay ko na lamang pong umuwi si na mama. Nabad trip pa nga ako noon nang ma-realize ko na hindi ko pala na-charge yung cellphone ko.
Tatayo na sana ako noon nang bigla pong lumamig ang paligid. Sa pagkakataon na iyon, Sir Red, bigla ding sumama yung kutob ko. Hindi na po kasi iba sa akin ang ganoong senaryo. Alam ko na meron at meron po talagang mangyayari. Tumingin ako sa bandang kusina namin, partikular sa gawing kainan at sa mesa, at doon nga, Sir Red, ay may nakita akong nakaupo na matandang babae. Nagtataasan ang mga buhok niya, Sir Red, pero hindi ko po talaga masyadong naaninag ang kanyang wangis dahil sa sobrang dilim. Kukuha na rin sana ako ng kandila pero natatakot ako kasi talagang ang pakiramdam ko ay lalapit siya sa akin o may gagawin siyang masama. Bago nga ako tuluyang lumakad, tinitigan ko pa talaga yung babae. Doon nga'y napagtanto ko talagang tama na naman ang kutob ko. Sa tuwing nakakaramdam kasi ako ng ganito at mag-isa, Sir Red, alam ko na merong magpapakita na namang nilalang. Hanggang sa nasanay yung mga mata ko sa dilim at unti-unti nga noon, Sir Red, ay nakikita ko na ang mga detalye sa kanyang muka. Nanginginig man ako. Sabihin na nating dapat nga'y masanay na ako. Pero kakaiba kasi at first time ko lamang makita yung matandang babae na iyon sa loob ng bahay. Nang masanay ang aking mga mata sa dilim, nakita ko na ang babaeng matanda ay nakaharap pala sa direksyon ko. Dilat na dilat yung mga mata at nakangiti sa akin. Yung katawan niya ay nakaharap sa mesa pero yung ulo niya ay sa direksyon ko nakatingin. Nanlamig talaga ako ng sobra doon, Sir Red. Dahil sa takot ay sumigaw talaga ako ng malakas at tumakbo papalabas pero yung pinto po ay malapit sa kusina at wala talaga ako ibang choice kundi doon lalabas. Nakalak yung harapan namin at yung tanging pwede mong labasan ay doon sa kusina kung saan naroroon yung mesa na siyang kinaroroonan din ng matandang babae. Muntik pa nga akong matapilok dahil sa kakatingin at kakalingon sa kanya. Nang mahawakan ko na nga po yung doorknob, agad-agad ay akin po itong inikot at lumabas doon sa mismong pinto. Paglabas ko, nakita ko kaagad si tita. Narinig pala niya yung sigaw ko. Iyak ako ng iyak noon, Sir Red. Hanggang sa lumipas ang isang oras at dumating na rin sila mama at papa. Hindi ako nagsalita. Hindi ako nagkwento sa kung anong nakita ko. Basta't hinintay ko sila at kasama ko na silang bumalik sa bahay. Eksakto din, Sir Red, na nagbalik na rin yung kuryente at nakita ko nga po yung iisang upuan sa lamesa na kung saan naroroon kanina yung matandang babae at nakaatras po ito ng bahagya. Nanlamig na naman ako doon, Sir Red, kasi alam ko na may umupo sa bahaging iyon. Alam kong nakaayos o nakahilera ng maayos ang mga upuan doon sa mesa naming iyon, kaya napaka-imposible na meron pong uupo, lalo't mag-isa lang ako sa bahay noon. At bukod pa doon, Sir Red, ang kwarto at ang sala lamang ang tanging mga pinuntahan kong lugar sa aming bahay at hindi pa ako nagagawi sa kusina. Kaya hindi ako pwedeng magkamali na yung matandang babae na nakita ko kanina ang siyang may gawa nun. Ngayon nga, Sir Red, ay 16 na po ako. Nagbago na rin po yung arrangement ng bahay at may mga ilang bahagi na po kaming pinaayos. Pero yung takot ko po ay naririto pa rin. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Hindi lamang po ito ang nais kong ibahagi.
Abangan nyo na lamang po soon, Sir Red, ang ibang nakakahilakbot ko pang karanasan. Magandang araw o gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo Sir Red at sa mga solid na tikapakinig ng HTV at Sindak Short Stories. Ako nga po pala si Richard, tiga Baguio at isa sa mga silent listeners ninyo simula po noong nagka-pandemic. Spotify at maging dito sa YT channel po ninyo ako laging tumatambay kapag naririto ako sa aking work. Ito pong aking ibabahagi ay isa sa mga laging ikinikwento sa amin ni Mama tuwing kami ay napagsasabihan kapag tanghaling tapat at bago mag-alas 6 na ng hapon. By the way, Sir Red, tiga Borongan Samar pala si Mama kaya sagana talaga sila sa mga kwentong kababalaghan at maging sa mga walang kamatayang pamahiin. Noon, boyish at pilya talaga si Mama. Nung kabataan niya, palagi daw silang nakikipaglaro. Madalas nga din daw po ay naroroon sila malapit sa puno ng bayabas. Hindi din po niya ma-explain ang pangyayari ng isang hapon na iyon na kung saan habang naglalaro daw sila kasama ang kanyang mga kaibigan ay tila meron daw pong nagmagnet sa kanyang paningin para titigan yung puno ng bayabas. Hindi nga din po niya matiyak kung meron bang sumutsot sa kanya o kaya ano yung pinakadahilan at bakit naakit ang kanyang mga mata doon. Hanggang sa nagawi nga daw po ang kanyang paningin sa mga prutas nito. Doon nga'y kitang-kita niya ang mga malalaki, hinog na hinog at manilaw-nilaw na kulay ng mga bayabas. So dahil doon, inakyat daw po niya at nakarami nga po silang bungang nakuha. Sinubukan pa nga daw po niyang abutin yung isang sanga pero nabali ito at dahil doon nahulog siya. Nauna daw ang braso niya at ito yung sanhi ng kanyang pagkakapilay. Imbes na mag-alala nga daw po sina Lola ay binungangaan pa daw siya at pinagalitan. Si Lola po ay ang mama ng aking mama. Hanggang sa humaba na naman daw ang sermon sa kanya ng aming Lola at doon nga'y nawalan daw po siya ng malay. Makailang oras matapos nun ay patuloy pa din daw ang pagbubunganga sa kanya ng aming Lola. Ang natatandaan nga daw po niya ay, ayan ang mga pinagpipilitan mo talagang kinuhang mga bunga. Habang ipinapakita pa daw ng aming Lola ang mga hilaw pa lamang ng mga bayabas. As in maliliit pa daw at matitigas. Gayon na lamang ang pagtataka ni Mama. Doon nga'y bigla pong umusbong ang paniwala ni na Lola at ni Mama na napaglaruan po si Mama ng kung anong elemento na nakatira sa punso na malapit sa paanan ng punong bayabas. Hindi ko man naitanong kung ano yung sumunod na nangyari, pero tiyak na nagsilbing paalala lagi po sa amin ni Mama iyon na hindi lamang tayo ang nakikinabang at nabubuhay sa mundong ibabaw at huwag daw naming tularan ang ginawa niya noon. Ako po ay ipinanganak at lumaki sa Pampanga. Hindi naman po gaanong liblib yung lugar namin, hindi katulad ng ibang probinsya, pero yung lupang kinatitirikan ng aming lumang bahay dati ay dati din pong palayan na pag-aari naman ng aking lolo. Sa pagkakaalam ko, Sir Red, ay pinamana niya ito sa aking ama, kaya dito na rin po nagpatayo ng bahay si Papa. Tatlo po kaming nakatira noon, si Mama, ako
at isa ko pang kapatid na tawagin na lamang nating si Rain. Si Papa po kasi ay isang OFW at tuwing summer lamang siya umuwi doon. Ang bahay na iyon ay may 3 kwarto, 2 sa taas at 1 sa baba. Isang kwarto lang ang gamit namin dahil bukod sa 3 lamang kaming naiwan, ang gusto kasi ni Mama ay magkakatabi-tabi kami dahil puro kami babae. Minsan na rin po kasi kaming nanakawan kaya masaya kami na sa amin na rin titira yung pinsan naming si Kuya Jun. Si Papa din po ang nagsabi o nagsuggest na si Kuya Jun ay dun muna patuluyin para may kasama din daw kaming lalaki at hindi na rin daw po maulit yung pagnanakaw sa amin. Meron din pong lumang school doon sa tabi ng bahay na pinaayos po ng nanalong governor noon. Binuksan ito at ginawang libre yung tuition sa mga gustong mag-college. Malayo ang bahay ni na Kuya Jun kaya sa amin din siya nakituloy nung time na yun. Ang kwento niya ang siyang nakapagpahilakbot sa amin. Unang gabi pa lamang daw niya ito noon at point of view niya yung gagamitin ko. Gabi na at galing akong school. Medyo pagod kahit kakaumpisa pa lamang ng klase. Marami din kasing requirements na kailangan pang ayusin. Dumating ako sa bahay. Naglinis at nagpresentang maghugas ng mga pinagkainan dahil nahihiya din naman ako kina tita. 9:00 na nga nung mahiga ako sa kwarto sa baba. Hindi ako nakatulog agad dahil bukod sa hindi ako sanay matulog ng ganoong kaaga, nababagabag ako sa sobrang katahimikan. Ang daming pumapasok sa aking isipan. Biglang dumami yung mga naiisip kong mga bagay-bagay at yun nga Sir Red yung hindi talaga ako sanay. Madami kami kasi sa bahay na aking pinanggalingan at dahil doon maingay yung lugar. Dito kami-kami lamang at malayo ang kapitbahay. Sa kakapilit matulog, hindi ko na malayan na napaidlip na pala ako. Hanggang sa bigla na lang akong naalimpungatan ng walang dahilan. Katamtaman lamang ang init noon, pero dahil malamok, binigyan pa rin ako ng kumot ni tita. Hindi ako gumalaw at hindi rin ako nagmulat. Nakahiga lang ako at nakapikit pa rin. Umaasa na makakatulog talaga ako. Ngunit nandun kasi yung pakiramdam na parang may nakatingin o kanina pa nagmamatsyag sa akin. Nagmulat ako at doon nga Sir Red. Agad nakita ko na may nakaharap sa aking isang lalaki. Hindi ko makita ang mukha niya dahil madilim pero saktong-sakto sa katawan niya ang maliit na liwanag na nanggagaling sa poste sa labas. Saktong-sakto sa damit niya at nakabarong siya. Makaluma at ng aking inusisa, parang ang pamburol. Pilit ko pa ring inaaninag kahit isang detalye sa mukha niya. Hindi ako sigurado na dahil ba sa madilim kaya hindi ko makita o baka wala siyang ulo. Sa pagtitig ko doon ay na-realize ko na nakaharap pala siya sa akin at sa malamang kanina pa pala niya ako tinititigan. Dali-dali akong nagtalukbong at pinagpawisan ako ng sobra. Nanginginig na ako nung time na iyon. Pilit kong pinapakalma ang sarili at naghintay ng ilang minuto. Binaba ko yung kumot para tingnan ulit kung naroroon siya. Pero tangina, nandun pa rin talaga. Naroroon pa rin siya at nakatayo sa harapan ko. Doon sa lokasyon kung saan ko siya unang nakita. Kaya muli ay nagtalukbong ako at naghintay muli ng ilang minuto. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahan kong itinataas yung kumot.
Pagdakay sinisilip ko na siya. Pagsilip ko'y naroroon pa rin at ganun pa rin ang ginagawa. Nakatayo at tila nakatitig sa akin. Nakaharap at tila may hinihintay sa akin. Hindi na rin ako nakatulog noon. Pagising ko kinabukasan ay puyat na puyat ako. Nagtanong ako agad kay tita kung meron ba silang namatay na kamag-anak at napugutan. Pero ang sagot naman ni tita ay wala. Mula nga daw noon, Sir Red, ay lagi na daw po na nakikita ni Kuya Jun yung lalaking walang muka sa bahay namin. Minsan ay nasa kwarto, nasa sala at minsan pa nga daw ay nasa labas lang ng bahay. Hanggang sa tuluyang nakasanayan na nga po ng pinsan kong si Kuya Jun ang presensya ng lalaking walang muka. Nakasanayan man niya pero meron pa ring pagkakataon na nagugulat pa rin siya. Pero sa awa naman ng Diyos, hindi siya kailanman nagpakita sa amin. Pero may pagkakataon na nadidinig din po namin na parang may naglalakad sa sala. Nasa taas kami at maririnig pa namin na aakyat siya at titigil sa harap ng kwarto namin at pagkatapos ay bababa muli. Ang sabi tuloy ni Mama sa amin, naniniwala siyang bantay ng bahay ang nakita ni Kuya Jun at nadidinig namin. Pero kay Kuya Jun lamang daw siya nagpapakita dahil ngayon lamang daw nakita ng bantay ng aming bahay si Kuya. Napansin kasi namin na madalas siyang magpakita o magparamdam sa mga bisita. Yung mga tipong nakikitulog lang o kaya ay parang tila bagong muka sa bantay ng aming bahay. Nagbiro pa nga si Mama na baka pinapaalis niya ang mga bisita at gusto niya lang na kami lang ang nakatira doon. Dahil kahit nga po mismong si Papa nang minsang magbakasyon po siya doon ay pinagparamdaman nito. Lagi na nga pong ganoon ang nangyayari at umabot na nga po sa puntong nakasanayan at tinatawanan na lamang namin ang mga kwentong ito. Nananatili rin pong misteryo kung sino ang bantay ng bahay na iyon. Pero sa pakiwari ko ay baka si Lolo lamang iyon na siyang ama ng aking papa na nagpamana sa kanya ng lupain na kung saan kami nagtayo ng bahay.